Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon mga kabutingting ay andito tayo sa Barangay Tigbaw, Purok 3 at mayroon tayo ditong gagawing washing machine. At the same time mga kabutingting ay medyo mayroon tayong mga home service ngayon at marami-rami ito. Hindi ko lang alam kung marami-rami nga ba. Basta tatlo yung pag home service natin ngayon mga kabutingting. Ito yung una, washing machine, at pangalawa doon sa Nahaong National High School doon sa pinag-aralan ko. So bago pa humaba ito mga kabutingting ay pasok na tayo. So yan kabutingting, pasok tayo. Papasok mama. Ito mga kabutingting, yung gagawin natin dito ngayon na washing machine ay ginawa ko na rin ito, pero timer lang yung ginawa ko. Pero ngayon ang problema daw nito ay yung tubig dito ay pumupunta dito sa dryer. Tama ba ma'am? Ayan. So ito mga kabutingting ay madali lang to. Di na tayo magpaligoy-ligoy nito pag mga ganito. Lapag ko muna tong ano ko. Nahirapan ako. So ayan, bali ano ko lang sa talikod. So una nating gawin ito mga kabutingting ay tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo dito sa likod. So natanggal na natin yung tornilyo, so tanggalin lang natin yung takip. So gaya nga ng sinabi ko ay hindi na tayo magpa keme-keme nito. At may napansin ako kaagad mga kabutingting, kahit hindi pa siya naka-drain yung wash selector niya ay nakataas na yung ano niya, ayan oh. So pwede itong may barya or tawag niyan himulmol. So kailangan lang natin itong buksan. Iniikot lang naman ito. Lahat matigas. Tingin ko ay hindi pa talaga ito nagalaw. Pero gaya nga na sinabi ko, ito ay nagawa ko na. Timer lang ang problema nito at na-i-upload ko rin yata yun sa dito sa YouTube, sa YT natin. At tama nga ako mga kabutingting. Ayan may piso. So yan yung dahilan kung bakit yung tubig dito sa washing machine ay pumupunta dito sa tab ng spin dryer. So tanggalin lang natin. So ayan kinalawang na mga kabutingting. So yan lang yung dahilan. Ma'am, dami mo palang pera kami. Ginagawa mo natin siya yung washing machine mo. So ito mga kabutingting, dahil may napansin din ako dito, medyo maiksi na yung spring nya. Yan kung nakikita nyo, napaka-iksi na. So gagawin lang natin dyan ay titwist lang natin ito. Twist lang natin, tapos saka natin hilahin. So kung napansin nyo ay humaba na. So ibig sabihin pag humaba na, malakas na siyang tumulak dito sa drain rubber ang tawag nito. So pasok lang natin ulit. At para matapos tayo agad dito at para makapunta na tayo doon sa isa pang pag home servicean. So ngayon mga kabutingting, bago natin ito ipasok dito ay ano muna natin. Yan. Nasa pangalawa sa taas ko nilagay. So ngayon ay ano na natin, balik. So ayan, kung napansin nyo kanina na hindi pa to, kahit hindi pa naka-drain yung ay nakaangat na siya dahil yung rubber ay nakalanga ng piso. So yun lang siguro ang dahilan. At yung pagbalik nito ay hindi ko na siguro videohan. So ayan na mga kabutingting, na ibalik ko na yung tatlong tornilyo. So ayusin lang natin ito. So okay. So yan mga kabutingting, palagyan muna natin ng tubig kay ate. So dito natin makikita na sa hose kung tumatagas pa ba yan. Tingnan nyo yung hose kung may tagas pa ba. Wala na miss. At papaliwanag ko mga kabutingting, kaya pumupunta yung tubig dito sa tab ng spin na galing dito sa wash tab dahil itinataas yung hose. Kasi kung hindi mo rin siya itataas, hindi ka rin makakapundo ng tubig or hindi ka makakapaglaba.
So yun lang yung problema. Kung nakikita nyo ay wala na siyang tagas. So ngayon ay pihitin ko lang yung drain selector dito. I-drain lang natin kung tatagas ba. O yan, kung nakikita nyo ay yan, nagtubig na. O, so bahala na kayo dyan. Pasuyo na lang doon sa ha. Okay na ma'am. Ma'am, okay na? Okay na. So ayan mga kabutingting, bali tapos na tayo dito. At pupunta naman tayo ng Nahaong National High School. So yan mga kabutingting, dito na tayo sa Nahaong National High School, RM, SM at saka NNHS. So pasok lang tayo dito sa gate nya. Gate dito pala. Dati ay walang gate dito nung nag-aral pa ako, ngayon asensyado na. So morning sir. Video lang to sir. So ito yung gwardiya. Ito nga pala yung gwardiya dito mga kabutingking, Matrix. So yung room ni Sir Ariel, boss. So nandun daw mga kabutingting yung room ni yung pupuntahan natin na teacher. So ayan mga kabutingting, dito daw tayo sa banda na ito. At hanapin natin yung room ni Sir Ariel. Hindi ko alam yung apelyido. Basta Ariel, yun na yun. At dati dito mga kabutingting ay itong building na to ay wala pa yan nung nag-aaral pa ako dito. Pero malaki ng inasenso nitong paaralan na to. Magtanong lang tayo dito mga kabutingting. Yan, didiretso daw tayo dito. At kapakaway-kaway yung mga estudyante mga kabutingting. At dito rin nag-aral yung dalawa kong anak nga pala mga kabutingting. Yung isa ay grade 10 at yung isa ay grade 11. At hindi natin alam kung saan ba yung room nito. Dito, magtanong lang tayo dito. Tanong tayo dito sa mga estudyante kung nasaan yung room ni Sir Ariel. Pwede magtanong, saan yung room ni Sir Ariel? Ariel? Ba't marami bang Ariel na teacher dito? Saan? Ito? Saan miss? Ha? Itong ano na to? Doon pa. O ito. Diyan. Salamat ha. So dito tayo. Para yatang walang dito mga kabutingting. Sir! Dito ba yung room ni Sir Ariel? Kabila. Ayun pala, ito pala yung room ni Sir Ariel. Oh. Sir, good morning sir. Good morning sir. Saan ba yung ipapagawa mo sir? Black day ka ha? Oo sir. Sumangil rin sir. Madato ka na. Hindi na tamangan doon yung madato sir. So ito yung gagawin natin mga kabutingting. Standard yung isa. Pati yung isa sir. Dito lang siguro ako sa labas sir. So yan pra mga kabutingting ay 3.9 ni sir na yan. Wala na. Ayaw na mandar. So yan yung solusyon na natin ngayon mga kabutingting, itong dalawang electric pan. Dito lang ako sir. May extension po ako. So ayan mga kabutingting, ito na yung gagawin natin. At dalawa lang daw yung ipapagawa ni sir nito kasi sariling bulsa niya ang nito mga kabutingting. So nakahanda na rin yung tester ko. So i-on lang natin ng tester natin. Yan, kita ba? Medyo hindi yata kita mga kabutingting Yan, kita na. So ngayon kung napapansin nyo mga kabutingting ay naka number 2 na, number 3. So patayin lang natin at lagay natin sa number 1.
Ngayon saka natin ito testerin. Pero ito daw mga kabutingting ay mabagal. So kung napapansin nyo ay mayroon tayong nare-reading sa ating tester. So ibig sabihin nga ay umaandar nga talaga ito, at yun nga ang sabi sa akin ni sir ay mabagal daw. So ngayon una nating tignan nito, or una nating gawin ay tanggalin muna natin itong isang tornilyo, at para makita natin yung LC kung malambot ba or kailangan bang magpalit tayo ng bushing, or baka mamaya ito ay nag-stack up lang. Pero ito mga kabutingting, pag mga ganitong standard, mga bagong lumalabas ngayon, ano to, capacitor ang problema nito. So kung napapansin nyo mga kabutingting, napakalambot or pre-wheel talaga siya. Alug-alugin lang natin kung baka mamaya may problema din yung bushing. Oops. Tanggalin lang natin. At marami akong nakita dito na nakapulupot, pero kahit nakapulupot yan ay pre-wheel pa rin yan kung nakikita nyo. Yan napakalambot. So tanggalin muna natin itong nakapulupot na mga, anong tawag yan, parang ano ito, sa sako. Yan nakita nyo, ang daming nakapulupot. So tatanggalin muna natin itong cover sa motor. So tanggalin lang natin itong ano niya, itong nakapulupot. Pero ito mga kabutingting ay hindi ito dahilan na bumagal siya. So gaya nga ng sinabi ko, ito ay napakalambot. Kung nakikita nyo naman, pre-wheel na pre-wheel at walang problema ang bushing nito. So ngayon ay lilinisan ko lang ito, at yung paglinis siguro nito ay hindi ko na ipapakita. At pagkatapos ko nga pala linisan ito mga kabutingting ay assemble ko na, at hindi ko muna ito papakailaman. So ayan mga kabutingting, nalinis ko na. At bago ko ito dito isalpak yung nilinis kong screen tsaka LC, gagawin lang natin dyan ay langisan lang natin. Bali wala pa akong ginawa dito mga kabutingting, kasi original niya pa yung capacitor. So alug-alugin lang natin para yung langis ay pupunta sa bushing, doon sa pinaka ilalim. Okay, so ngayon ay dalawa yung lalangisan natin. Lalangisan din natin itong dito sa kabila, at hindi mo na ito kailangang baklasin lahat. So ayan, na dito ang paglangis niyan dito mga kabutingting. Yan, dyan sa puno ng ihi, kabilaan. Kung gusto mong kabilaan, tatanggalin lang yung takip ng gearbox. Malalagyan mo na siya ng langis dito sa likod. So ayan tanggalin muna natin tong tornilyo dahil para maipasok ito dito. At tanggalin ko muna yung tornilyo sa swing arm. So ayan, sunod ay ano na natin, higpitan na natin tong tornilyo dito sa gearbox. At mukhang kulang-kulang na yata ang tornilyo nito. Ngayon ay tutornilyo naman natin din ito dito, at isama na yung pinakaano niya. Yan ang kagandahan pag mayroon yan, pag nag-swing siya ay hindi siya basta-basta na mahihila or mapapatid. Uy ay, tumba pa. Yan ang mahirap pag mga kabutingting, kasi yung tripod ko ay nasa harapan ko. Okay, nalagay na natin ito. So ibalik lang natin itong takip, tornilyo lang natin. Itong isa hindi muna natin ito lagyan ng tornilyo kasi papalitan pa natin ito, at bago ko to papalitan ay susubok muna natin na ito talaga ang problema. So balik lang natin yung tornilyo dito sa swing arm. So ngayon ay assemble na natin ito mga kabutingting.
ay lagyan lang natin ng dalawang tornilyo itong pangharap na housing. Ngayon balik ko na yung screen pati yung hélice. So ayan mga kabutingting, na balik na natin yung screen pati yung hélice. So ngayon ay saksak ko lang yung plug dito sa extension natin. So nakasaksak na. So ngayon ay switch ko lang dito sa number 1. Yan, kung napapansin nyo ay hindi siya makaikot. Number 2, number 3, saka lang siya umikot pag ina number 3, tapos napakabagal pa at humihinto. So ibig sabihin ang problema nito ay kapasitor lang. Ang kapasitor na gamit nito mga kabutingting pag mga ganito ay 2 UF or 2 microfarad. So ayan, kung nakikita nyo ay 2 UF. So papalitan natin yan. So ito yung ipapalit natin. Kung nakikita nyo ay 2 UF din. Balatan lang natin yung dulo ng wire. So ngayon lagyan lang natin ng soldering lead itong terminal ng kapasitor at ganoon din yung wire sa dito sa para ikabit natin dito sa kapasitor. Ngayon nalagyan na natin ng lead yung dulo ng wire. So lagyan lang natin ito. Yan. Ngayon saka natin ihinang tong dalawang wire dito sa terminal ng kapasitor. So yan, nahinang na natin. Ngayon ay lagay lang natin ito dito. So yan, saka natin ito itornilyo dito. So yan, natornilyo na natin. So ngayon ay tatry natin ito. So yan. So ngayon mga kabutingting ay saksak ko lang dito yung power cord at pihitin lang natin sa number 1. So yan yung number 1. Yan, pwede na yan siya. Oh, number 1 yan. Number 2. Number 3. Okay na sir. So okay na. Okay na yan sa all right mga kabutingting. Oh, nagsuswing. Ma'am, smile sa ma'am. Sa kaway-kaway po. Kaway-kaway sa ba? Yan, ano ko, kabatsmate ko doon sa Tigbaw Elementary School, mga kabutingting, si Ma'am Risa Saldivar. So ayan, mga kabutingting, bali nakaisa na tayo. At yung paglagay nitong takip ay hindi ko na ipinakita. So try natin ulit ito kung okay na ba. Switch ko lang dito dahil nakasaksak naman. So ayan, kung nakikita nyo ay under kaagad. So ang problema nito mga kabutingting ay starting capacitor lang. So number 1 pa lang yan, number 2, number 3. So napakalakas pa nito mga kabutingting. So ang ibig sabihin ay ito lang ang problema, capacitor. So ngayon ay nakaisa na tayo. Yan ang isa. Ngayon ay dito tayo sa isa. Kung napansin nyo kanina ay 3 ito, pero 2 lang yung ipapagawa ni sir. So ito ay brand naman, itong isa ay camel at yung unang ginawa natin ay standard. At minsan mga kabutingting, aminin ko talaga sa inyo, minsan ay daldal ako ng daldal, yung pala minsan ay napopost ko at hindi ko na i-play. So ngayon ay testerin lang natin itong testerin lang natin itong isa kung okay pa ba ito. On lang natin ito, tester natin. Pinatay ko pala. Yan, hanapin lang natin sa yung sana all. Yan, sana all. Sabi na digital? Sir. Ihatag lagi ni sir. Ihatag na sa mga subscriber. Pangat ko na Manila. Duha sila inihatag na ho. Ang usa kini mga gamita, gahan kining extension ijaha po niya man gidag taga Pasig may naghatag na ini.
So ngayon mga kabutingting ay itester lang natin at i-switch natin yung switch dito sa number 1. Kung nakita nyo ay hindi pala kita. Ayan, naka number 1 na yan mga kabutingting. Yan, oh. Yung arrow niya ay nakatapat sa number 1. So ito po pwedeng nag-stack up lang ito mga kabutingting, kasi itong mga electric pan yata na ito ay kinuha lang to ni sir sa bodega na nakatambak. Sayang naman kung hindi ipapagawa, dahil kung bibilhin mo ito ay nasa mga 1,000 rin to mahigit. So ngayon ay tester lang natin. Kung napapansin nyo ay wala tayong nare-reading sa ating tester. Switch lang natin sa number 2. Yan, wala pa rin. So kung pagbabasihan natin yung power cord nya ay okay naman, wala naman siyang mga nababalatan. So gagawin lang natin nito ay kailangan natin itong tanggalin. Babaklasin natin yung motor, baka dito yung problema. Ano to? Yan, kung napapansin nyo, grabing kalawang na yung motor. At tignan natin kung okay pa ba ito. So una natin gawin ay tanggalin muna natin itong knob. Ngayon tanggalin din natin itong tornilyo dito sa capacitor. At siguro yung pagtanggal pala nito mga kabutingting ay hindi ko na siguro mabidyohan. So yan, dahil natanggal na natin yung 4 na tornilyo. So sunod natin gawin ay hilahin lang natin. At ito mga kabutingting ay napakatigas, so kailangan natin ito ng martelyo. Oh sir, ito mga kabutingting, ano siya, kung napapansin nyo, napakalambot. Ganon din dito sa kabila, napakalambot. So ang nag-stack up nito ay yung rotor doon sa ano nya, sa stator. So ang gagawin natin dyan ay martilyuhin muna natin para gumalaw siya. So yan, matigas pa rin mga kabutingting. So lilihain lang natin yung ihi nya dahil sobrang kalawang. So ayan, naliha ko na bahagya. Ang purpose naman nito mga kabutingting, kung bakit ko siya niliha, dahil gusto kong ilabas itong housing niya sa pangharap, kasi ang bushing nito ay okay pa. At papaliwanag ko mamaya kung bakit nasabi ko na okay pa yung bushing nito, kaso matigas pa rin. Pag ipilit ko kasi baka masira lang yung bushing. So napakatigas, grabe. Dito tayo sa kabila nito. Dito tayo magpalusot. So yan. Yan, kung napapansin nyo, napakakinis pa ng ihi. Ganun din dito sa kabila, napakakinis pa. So ibig sabihin ay okay pa ang bushing. Kung sa baga tumigas lang ito dahil kinalawang yung rotor at saka yung stator nya. So yan, kung nakikita nyo ay puro na kalawang yung rotor nya. Ganon din dito sa stator, kaya hindi siya makaikot. So lilihain lang natin ito. At kailangan pag nagliha tayo nito ay hindi magasgasan yung ano nya, winding. So lilihain ko muna to. At ganon din dito sa sobrang kalawang. So yan na mga kabutingting, bali naliha ko na. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita sa inyo. Basta pagliha, ang kailangan lang naman kailangan lang naman siya lilihain para matanggal yung buo-buong kalawang. At ganon din yung stator. Ayan, kung nakikita nyo ay naliha na rin. So try natin kung ito ay malambot na or makakaikot. Ito ang bushing to mga kabutingting ay okay pa, wala pang problema. So kung nakikita nyo ay nakakaikot-ikot na siya.
So napaka okay na. At kaya ko nasabi na okay yung bushing mga kabutingting dahil bumabase ako sa sa kinis ng shafting, at ganun din dito sa kabila. Hindi lang masyadong kita dahil kung tatanggalin ko baka masira lang yung bushing, sa halip na hindi. Kung nakikita nyo naman siguro ay napakakinis nyan. Ayan napakakinis ng ihi. So ibig sabihin ay okay ang bushing nyan. At ito pa, itong pinaka-importante, dahil niliha natin itong stator nya, yan, kailangan mo talaga siyang mabrasan dahil magnetic ito mga kabutingting. Pwede niyang pwede niyang mamagnet yung mga niliha natin na or yung niliha ko na mga kalawang. So kailangan mo talaga siyang linisan ng maayos, kasi yun yung magiging dahilan na pwedeng mag-i-spark itong niya, yung winding nya. So siguro dahil wala rin itong mga kabutingting power, so tatanggalin lang natin itong fuse, at nasa inyo kung gagayahin nyo to. At pasintabi sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse. Yan, Para kasama na yung thermal fuse. protection sa motor, sir. Hindi makamabutang. Simple lang, sir, ang kasagutan ko dyan pag mga ganyan. Hindi ako naglalagay talaga ng thermal fuse, kasi ang thermal fuse saglit lang talaga nasisira. At ito pa, kahit may thermal fuse, kung masusunog ang motor, masusunog yan. So yun yung kasagutan ko lang. So ngayon mga kabutingting, dahil bago natin ito putulin yung fuse, dahil tinister ko kanina at wala itong power. So ngayon testerin lang natin yung thermal fuse, baka mamaya ay yung connection niya lang dito sa wire ang may problema. So ayan, kung nakikita nyo ay wala talaga tayong nare-reading sa fuse. Yan ay fuse yan. So ibig sabihin ay gaya nga ng sinabi ko kanina, ako ay hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo kung gagayahin tong diskarte ko or hindi. Basta ako nagpakatotoo lang. So ngayon ay tanggalin lang natin itong isang hibla para mapagsama natin itong linya sa dito, yung wire sa capacitor tsaka yung isang common. So tanggalin lang natin. Yan. Tanggalin lang natin tong naiwan. Sunod ay pupulupot lang natin ulit itong pala muna natin, kiskisin ko muna yung dulo ng wire para magkaroon siya ng contact. Yan. So ngayon ay ipagsama lang natin itong linya ng line capacitor dito sa common para magiging rekta na siya. At gaya nga na sinabi ko, nasa inyo kung gagayahin nyo tong diskarte ko or hindi. So ngayon ay hinangin na natin ito. Yan mga kabutingting ay rekta na. Pwede rin natin hindi ito pakialaman. Dito lang yung katulad ng in-upload ko kagabi. So pwede din yan. Tapos jumper natin dito sa kulay black sa linya sa capacitor. Ngayon yung hininang natin ay lagyan lang natin ito ng suklob. Yan, nalagyan na natin. Sunod ay lagyan natin ng cable tie yan. So ayan, nalagyan na natin ng cable tie. Sunod, putulin lang natin. Ngayon ay ititester lang natin ito bago natin ito assemble. So ngayon ay tester natin ulit ito mga kabutingting, at i-set lang natin itong tester natin sa sana all. Yan. So dahil naka-switch pa naman yung
ito yung switch nya. So pwede na natin itong i-tester ulit kung mayroon na ba tayong marireading dahil ito ay nakarekta na. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon na tayong nare-reading. Yan o. So mayroon na. Yan. So ibig sabihin ay okay na yan. So ngayon ay symbol ko na ito. At bago natin ito i-assemble ay lalangisan muna natin yung foam dahil tuyo-tuyo. At ganon din dito sa kabila, lalangisan din natin. Yan. Ngayon ay assemble na natin. At ito mga kabuting-ting, kailangan muna natin itong tatry talaga kung baka mamaya may mag-i-spark nito dahil niliha ko yung rotor nito at saka yung stator. So ngayon ay pwede na natin itong isalpak. Sunod, lagyan lang natin ng tornilyo. So ayan, napakalambot dahil hindi pa sira nga ang bushing nito. So ngayon, dahil may dugtong wala itong cordon at mayroon akong tinanggal dito na cord na para walang dugtong. So ihinang lang natin ito dito sa switch. So ayan, natanggal ko na yung tornilyo. So ngayon tanggalin lang natin tong power cord. Ito mga kabuting-ting, sa mga bagong yung wala pang kalam-alam, pagka yung common gusto nyong makita yung common, ito yung linya na nakakabit dito sa power cord na ito yung kulay puti, yung papuntang motor, yan yung common pag sa mga electric fan. So tanggalin lang natin. Sunod ay putulin lang natin. So wala na tong kwenta dahil wala itong plug para walang dugtong. So ngayon ito yung cord na ipapalit natin. So yung isang linya ilalagay lang natin dito sa common at lagyan lang natin ng close-in connector. Ngayon ay ilalagyan lang natin ito ng soldering lead para mahinang dito sa switch. Yan, ihinang na natin. Yan, nahinang na. Sunod, bubuhulan lang natin ito para magiging stopper at hindi siya basta-basta mahila. So yan, sunod ay tatakpan na natin. So yan, natakpan ko na. Sunod, paandarin na muna natin kahit mga 5 minutes para ma-try natin at makita ko kung wala ba siyang nag-i-spark. So ngayon ay naka-switch na dito sa number 2. Yan, kung nakikita nyo, yan naka number 2 na yan. Patayin lang natin, lagay lang natin ito sa number 1 at try natin itong paandarin. So ngayon ay saksak ko lang yung power cord at dito at tingnan nyo kung wala ba siyang mag-i-spark. So tingnan natin. So ngayon ay umandar na yan. Kung nakikita nyo, pwede nating lagyan lang natin ito ng electrical tape para makita nyo na gumagana na talaga. So yan mga kabuting-ting, bali papaandarin muna natin yan ng mga 5 minutes at para makita natin kung wala ba siyang mag-i-spark. At habang nakaandar yan ay maglilinis muna ako ng screen tsaka LC. So ayan mga kabuting-ting, natapos na ako dito sa paglinis sa screen at kung napapansin nyo ay gumagana pa rin. So ibig sabihin ay okay yan. Ayan ay number 1, number 2, number 3 at ito mga kabuting-ting ay napakabilis pa, hindi pa sira capacitor nito. So ngayon ay assemble na natin ito dahil okay na ito. So ngayon mga kabuting-ting ay assemble na natin ito para matapos na tayo dito dahil ito ay dalawa lang naman. Mayroon sanang ibang mga teacher na gustong magpagawa din kaso ay wala pa silang budget.
At ito kasi ay kanya-kanya yata ito silang pagawa mga kabutingting, at sarili nilang pera yung ginagamit, sariling bulsa. So ngayon ay asimbol na natin. Balik lang natin tong tornilyo sa swing arm. Lagay lang natin yung housing. Tornilyo na natin lahat. Yan, tornilyo na natin tong wire. Dahil okay naman yung capacitor nito, so ngayon ay tornilyo na rin natin yan. Hindi yata ito tornilyo na to Sige lang. Dito na natin ilagay yung capacitor sa tornilyo na to. Tinanggal ko lang. So yan mga kabutingting, okay na yung dalawang electric fan ni sir. So natagalan tayo dito at inabutan na tayo dito ng ulan mga kabutingting. At siguro dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At bago ko tapusin, gusto ko lang palang pasalamatan si Sir Ariel sa kanyang tiwala. Sir, salamat sir. Salamat din sa pag-ayos ng dalawang electric fan. Ayan, maraming salamat sir. So yan mga kabutingting, pag nagustuhan mo tong video na to, pwede bang hilingin ko yung pag-like at pakishare na rin para makita ng iba. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. At mayroon pa tayong home service pala mga kabutingting doon sa Central School, doon sa Libagon, Elementary School. At yun na yung part 2 natin. So out na ako mga kabutingting.